May nag-message sa akin mga minamahal dahil ngaw-ngaw daw ako ng ngaw-ngaw dito sa social media, bakit hindi na lamang daw ako tumakbo? Actually, napag-isipan ko yan, pero hindi ko gagawin. Pero meron talagang gumugulo sa isip ko na supposedly dapat pinatupad na to ng ilang mga mambabatas. Priority sa aming mga kabataan. Ngayon, ano ba yung naiisip ko na pwedeng gawing bill? Yung edukasyon patungo sa trabaho or Education to Employment Act. Wait, baka may kumontra, sasabihin, meron na tayong TESDA. Walang budget. Source ng red tape yan. Hindi trabaho ng gobyerno ang maghanap ng trabaho. Private sector responsibility yan. Siyempre, hindi ko naman kayo mapiplease. Pero ano nga ba yung tinutukoy ko dito sa Education to Employment Act? Para sa mga tatakbo, ito, gayahin ninyo. Yang panukalang batas na yan na naiisip ko, syempre, di ba, ang daming mga nakagraduate ngayon pero unemployed. Yung batas na yan, mga minamahal, kung ako lang yung gagawa, is mandatory internship program sa 4th year college pa lamang. Dagdagan pa natin, mga minamahal, ng government-private sector hiring partnership. Tax incentives companies na kukuha ng mga fresh grads. Ngayon, paano natin ito isasagawa? Una, syempre, we will file a bill sa unang 30 days. And makikipag-coordinate tayo dito sa DOLE, sa TESDA, at syempre sa CHED. Makikipagpulong tayo dito nga po sa mga business sector, kung ano ba yung nararapat, do and don'ts, kung ano din yung views and opinion nila tungkol dito. At syempre, hindi dapat mawala yung pilot program sa loob ng 3 rehiyon. Ang dami ko kasing nakikita fresh graduate after 6 months, wala pa din silang trabaho, tambay. 'Di ba? Ang daming mga youth na mga unemployed. Kaya nga sila pinaaral, 'di ba, para magtrabaho. Tapos ano yung ginagawa? Naging tambay sa kanto. Minsan, hindi pa nagmamatch yung kinuha nilang kurso sa kung ano yung tinatrabaho nila. Nakikipagsiksikan sa mga fast food chain. Tandaan ninyo, sa mga nais tumakbo dyan, oo, wala pang batas na Education to Employment Act. Pero, yes, totoo, merong mga existing laws at mga program na bahagi ng konseptong Education to Employment. Katulad nga po ng TESDA. Pero ano nga ba mga minamahalang TESDA? Ang TESDA ay Technical Vocational Training. So, meron po yung limitation. Training lamang po yan, hindi guaranteed na ikaw ay ma-employed pagkatapos. Meron din tayong tinatawag na Unifast Law. Ano ba yung Unifast Law, mga minamahal? Scholar at Financial Aid. Tumutulong lang sa pag-aaral para makapagtapos ka. Pero wala namang built-in job na para pag nakapagtapos ka, may trabaho ka na. O isa pa, meron din yung tinatawag na RA 11261. Ano ba yung RA 11261? Oo, libre ang government documents para sa mga first-time job seeker. Pero yon limitado. Bakit? Administrative assistance lang po siya. Hindi po yon policy level para po sa job absorption. Job absorption. Meron din, RA 11036. Indirectly related siya sa youth welfare pero hindi po sa employment focus. See, nakikita ninyo may kulang. Walang batas na nag-uutos ng mandatory industry academe partnership. Ang dami rin kulang, mga minamahal. Walang batas tungkol sa employment outcome accountability. Diba? Walang ganon. National Youth Job Matching System mandated by law. Walang ganon. Ito nga sinasuggest ko para sa mga tatakbo. Sana may youth na makarinig, no? Kasi ang dami talagang mga unemployed ba? Yung bill na to, hindi to bagong konsepto. Ito po ay integration and strengthening of existing youth education and employment program. Dapat after 6 months may trabaho na. Yung mga fresh graduate dyan, di ba?
Hindi nagtitiis sa kung ano man yung pwedeng pasukan na lang. Kung ano yung talagang kinuha nilang trabaho, dapat doon sila ipapasok. Or kung hindi man maipasok, kailangan talagang magpatupad ng batas, mga minamahal, ng National Education to Employment Integration and Accountability Act. Pakatandaan ninyo para sa mga kabataan katulad ko, hindi sapat ang nakapagtapos lang tayo. Hindi sapat ang meron lang tayong diploma. Kasi hindi natin madadala kapag bumili tayo ng bigas, ang diploma, hindi natin pwedeng gawing pambayad yan. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng desenteng trabaho. So, yung panukalang batas na kung pwedeng ilaban natin, mga minamahal, yan po ay pagsasaayo sa sistema. Education must lead to employment. Hindi tayo magtatapos ng diploma lang yung hawak natin. Dapat magtatapos tayo ng meron tayong oportunidad. Ngayon, sa mga kumukontra, what if lang, may TESDA naman. Ang bill naman nito mga minamahal is absorption system. Absorption system, magkaiba po yun. TESDA training, yung bill hiring pathway plus accountability. Hindi po yung duplication. Yun po ay isang integration. Wala nang budget dyan ng gobyerno. Di mag-propose tayo ng pilot program muna. Diba? PPP model. Private sector co-funding. At ipakita mga minamahal ang mga data ng mga unused funds para sa mga youth-related program. Tandaan ninyo, mas napakamahal po ng unemployment kesa sa prevention. May mga red tape yan. Oo. Hindi naman po tayo nagre-red tape. Ito po ay dagdag oportunidad. Ano ba kayo? May magsabi, hindi naman trabaho ng gobyerno ang maghanap ng trabaho. Diba? Napaka-sensitive kung meron mang mag-comment ng ganyan. Unang-una, hindi naman po mag-hire ang gobyerno. Ang gobyerno po ang magsiset ng sistema para mas madali ang hiring. Tingnan nyo yung datos mga minamahal ng youth unemployment rate. Tingnan nyo yung mga underemployed rate. Yung mga graduate employment, nagmi-mismatch yung data. Ngayon, para sa mga magsasabi na, baka duplication lang yan. Hindi po yan duplication mga minamahal. Kasi kung effective ang sistema natin, bakit mataas pa din yung mga youth unemployment? 'Di ba? So, ang panukala na pinupursyo natin is yung pagsasama-sama at pagpapatibay ng mga umiiral na programa. Anyway, yan lang naman yung naiisip ko. Kasi nagtatanong kayo, 'di ba? Ba't di ka na lang tumakbo? Kung pwede lang. Kung may pera lang tayo, gagawin ko. Total, isa ako sa mga nagiging boses ng kabataan. Siyempre, mga minamahal, ang ipapatupad ko na bill is yung naka-line up sa aming mga kabataan para pabor na din yan sa mga magulang. Yun lang.